tol, magandang araw sa'yo. Kamusta? Sa video na to, pag-uusapan natin bakit tinatamad ang isang tao. Tapusin mo tong video na to at baka isa ka sa mga tinatamad dahil sa mga dahilan na ibibigay ko mamaya. At kung hindi pa pala tayo nagkita, ako nga pala si Joshua Ragos, isang working student. Pero bago muna ang lahat, ito muna kwento. Noon, kabataan din ako na mahirap mautusan ng magulang. Na kapag may inutos sa akin, di-delay ko muna yon. Hindi ko muna yon gagawin. Dahil nga, sa henerasyon natin, marami ng kabataan ngayon na mahirap mautusan. Kapag uutusan mo, susumbat pa sa'yo at hindi ako nalalayo sa mga kabataang yun. Dahil nga, tao lang tayo, naiimpluwensyahan din tayo ng ating henerasyon. Pero, dahil na din sa tulong ng aking mga magulang, unti-unti kong nabago yung pagiging tamad ko. Dahil din sa magandang pagdidisiplina nila sa akin, ay unti-unti kong nabago yung pagiging tamad. So yun nga, balik na tayo sa topic natin. Mga dahilan kung bakit nagiging tamad ang isang tao. At ito nga yung mga dahilan bakit tinatamad ang isang tao. Unang-una na dyan ay ang hindi motivated. Malamang kaya tinatamad ang isang tao ay hindi yan motivated para magsipag. Lahat tayo dito may kanya-kanya tayong motivation. Kapag kasi walang matibay na motibasyon ng isang tao, kapag gagawa yan ng isang bagay, gusto may resulta agad. Case in point, nagtrabaho yung isang tao, ang gusto, nandyan na agad yung sweldo. Pero pag yung sweldo, buwan pa, taon pa bago makuha, garantisado, pag hindi ka motivated, aatras ka na sa sitwasyon na yon. Ang mga hindi motivated na tao, kadalasan, short term sila mag-isip. At ito yung dahilan kung bakit yung ibang tao ay hindi nakakapag-ipon. Kasi ang pag-iipon, long term talaga yan. At kung wala kang motivation para mag-ipon, may pera kang hinahawakan, gagastusin at gagastusin mo yun. Kaya hanapin mo ngayon na yung motivation mo para magawa mo yung mga bagay na kahit long term yung magiging resulta niyan, walang alinlangan, gagawin mo pa rin yung bagay na yun. Hindi pwede na wala tayong matibay na motivation. Maraming pwedeng maging motivation. Pamilya mo, ibang tao. Basta alam mo na yan. Okay, next. Isang dahilan bakit tinatamad ang isang tao ay ang walang iniisip na responsibilidad. Malamang sa malamang, kung wala ka pang pamilya, iniisip mo na wala ka pang responsibilidad. Dahil karamihan sa atin, gagalaw na lang tayo kapag may iniisip na tayong responsibilidad o may pamilya na tayo. Tsaka lang tayo magiging masipag kung may responsibilidad na tayo. Pero kung wala pa tayong responsibilidad, di natin naiisip na kailangan na pala nating magsipag. Kaya magsipag tayo mga tol, kahit wala pa tayong iniisip na responsibilidad. Okay, next. Ang dahilan bakit tinatamad ang isang tao ay ang walang malalim na dahilan o why para magsipag. Malamang kaya tinatamad tayo kasi hindi natin mahanap-hanap yung biggest why natin. Bakit tayo magsisipag? Ang pagkakaroon ng malalim na dahilan para magsipag ay ito yung nagsisilbing puso ng isang pangarap. Kasi kung wala kang why, patay ang pangarap mo. Di magkakaroon ng buhay ang isang pangarap kung walang malalim na dahilan. Hanapin mo yung biggest why mo, bakit ka magsisipag. At kapag nahanap mo yan, garantisado, yan ang magbibigay ng disiplina sa'yo. Kaya ngayon mismo, hanapin mo na. Kailangan mo nang magdesisyon. Okay, next. Isang dahilan bakit tinatamad ang isang tao ay ang naniniwala sa kasabihan, hindi mo madadala sa langit ang pera. Yang katagang yan ang sumisira sa isip nating mga Pilipino. Kapag pinaniwalaan mo yung salitang yan, garantisado, magiging tamad ka. Kasi gustong iparating ng salitang yan na huwag ka maging masipag, na huwag ka nang mangarap ng malaki. Kasi di mo yan madadala kung namatay ka. Sa mga naniniwala sa salitang yan, di nila naiintindihan na kapag nagtrabaho sila ng malupit at may nabago sila, mga susunod na henerasyon, mga susunod na magiging apo nila, matutulungan pa nila dahil di tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Naniniwala ako sa kasabihang no man is an island. Lahat ng kilos natin, lahat ng gagawin natin, may epekto yan sa ibang tao. Ganon din ang kilos ng ibang tao. May malaking epekto din sa atin. Kaya magsipag lang tayo palagi. Huwag mo isipin na di mo madadala sa langit ang pera dahil iiwan mo yan sa mga susunod na henerasyon. Okay, next. Isang dahilan bakit tinatamad ang isang tao ay ang marami pang pera. Kadalasan, madalas, kaya tinatamad ang isang tao kasi marami pang perang hinahawakan. Case in point, may binigay na financial assistant ang government. Ang ibang tao, tatamaring magtrabaho dahil may inaasahang pera. Pansinin mo, pagkatanggap niya yung pera, kinabukasan absent yun sa trabaho. Ginagawa nun, nag-iinom hanggang maubos yung pera. Tsaka pa lang sila kikilos ulit kapag paubos o naubos na yung pera para maghanap na naman ng gagastusin. Hindi tayo against sa government na magbigay ng pera. Nasa sa atin na yon kung magiging tamad tayo
dahil sa perang hinahawakan natin. Ginagawa ko to kasi naniniwala ako na magagaling at masisipag tayong mga Pilipino. Pero dahil sa maling paniniwala tungkol sa pera at sa mga maling ugali natin, nagiging tamad tayo. Naaapektuhan masyado ang ating pag-iisip para hindi maging masipag, para hindi natin galingan. Kung sang-ayon ka sa mga prinsipyo na nilalapag natin dito sa social media, samahan mo ko, may ginawa akong group, Madiskarteng Kabataan Group. Iisa lang ang layunin ng grupo na binubuo natin, pagkakaisa nating mga kabataan. Sabi ko nga, no man is an island. Dahil parehas tayong kabataan, alam ko, magkakaintindihan ang bawat isa sa atin. Kung may problema ang bawat isa sa atin, problema man yan sa pangarap, sa love life, pwede mong i-share doon at mapapayuhan ka rin ng iba. Pwede mo ding i-share doon kung may mga diskarte ka, kung baka kumikita ka ng pera na alam mo pwedeng makatulong yun sa ibang kabataan para sabay-sabay tayong umangat. Kaya huwag kang magdalawang isip na sumali sa grupo natin dahil pag pinagdugtong-dugtong ang mga malulupit na experience natin, malaking impact yun sa bawat isang kabataan. Marami tayong matututunan sa bawat isa. Tulong-tulong tayo at magkaisa tayong mga kabataan. Kaya tayong mga kabataan, magsipag tayo, bigyan natin ng disiplina mga sarili natin dahil kahit masipag tayo, kung wala naman tayong disiplina, mawawalan ng saysay yun. Kaya dapat palagi nating pagsamahin sipag at disiplina. Salamat at umabot ka sa part na to. Huwag mo namang kalimutang mag-like, comment ka na din kung nagustuhan mo tong video na to, at huwag mong kalimutang mag-follow para updated ka sa mga gagawin pa nating video na may kabuluhan. I-share mo na din dahil makakatulong yun para mapalawak pa natin ang gusto nating iparating sa henerasyon na to. Again and again, Joshua Ragos, tandaan mo, walang magbabago sa'yo kung hindi mo babaguhin sarili mo. At walang maniniwala sa'yo kung hindi ka maniniwala sa sarili mo. So yun lang sa video na to at see you sa next vlog.